This is Balitang Ilocos Online. Mula sa Cabeza Elementary School, narito na po si Senator Amy Marcos. Kasama niyang dumating ang kanyang anak na si Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotok, si Atty. Michael Manotok at Borgie Manotok. Mainit ang pagtanggap ng mga Tagalawag City kay Senator pagkatapos bumaba sa kanyang sakyan at panay ang pagkamay sa mga tao rito at nag-aabang sa kanyang pagboto dito sa Cabeza Elementary School. Kahit na tirik-tirik ang araw, talagang mainit pa rin ang pagbati ng mga Tagalawag City kay Senator Amy Marcos at panay ang kanilang pag-selfie nang siya ay dumating sa loob ng Cabeza Elementary School. Dumiretso si Senator Amy sa kanyang presinto at dito siya bumoto ng ilang minuto. At pagkatapos bumoto, agad lumabas si Senator Amy at nagpa-unlock ng panayam sa mga miyembro ng media mula sa national at sa local media. Ito po ang panayam sa kanya. Tapos kasi ganyan yung istorya at ang balita sa Davao, pagkadami-daming mga machines na hindi umaandar. Kaya eto nga, nananawagan ko ako sa BPI. Maganda naman pag-boto ko dito, very perfect naman dito sa Cabeza Lawag. Kaya lang, nananawagan ako sa mga botante pa itong hapon dito na hanggang alas 7 kasi tayo, diba? Very late tayo ngayon. Eh kung gano'n, pwede ba i-check ninyo ng maigi lahat ng gagawin, tignan ninyo ng maayos, resibo ninyo, maging makulit kayo at mapansin. At kinakailangan kung may reklamo, alam ko na bawal ilabas yung cellphone mo at kukunan mo, bawal yun, magagalit yung ating BPI. Pero kung magre-reklamo ka, may proseso. Sundan lang yung proseso, sabihin mo, may reklamo ka, may disparity, pagkatapos papipirmahan ka. Kaya kinakailangan nandito sa atin yan. As we all know, it's the very first time that we have a new technology provider. Hindi na Smartmatic, yung hinihinalang Smart Magic dati. Ngayon, first time natin gagamitin yung Miru. Kaya hindi natin masyadong kabisado, mas modern daw to. Pero sa kabila nun, mas sensitive rin daw. Kaya alamin natin at manmanin natin maigi kasi ang boto natin ay isang karapatan na binigay ng ating salitahin. Ma'am, with all of these complaints, do you see the need to conduct an investigation? Ako, nakakapagod na investigasyon. Hindi na ako nakapagkampanya sa kaka-investiga. Tignan natin lahat ng reklamo. Kaya lang, ang daming complaint na walang detalye. Kung maaari, bigay ninyo sa akin yung presinto. At kahit wala pang investigasyon na talagang papakalkal na natin, ano yung precinct number, pangalan ng DEI chair, ang pangalan ninyo, at ano talaga ang nangyari eksakto. Para maliwanag at magawa ng paraan na tignan yung presintong yun kaagad-agad at kung kailangan i-repair, i-pull out yung machine, gawin na rin. Okay, salamat. Thank you. Bakit ang dami-dami nyo? Yes, of course.